Mga kababayan, mga katambay, nagbabalik po muli inyong lingkod, si Katambay Manong po, para po magkomento po sa inyo. Magandang umaga po muna, tanghali, hapon, gabi, madaling araw po sa ating lahat. Saan man sulok na ating bansa o mundo tayo naroon, naway maingatan po tayo lahat mga kababayan. Ito po mga tambay, komentuhan po natin. Mukha pong naiirita na. Naiirita na po, naiirita sa mga tanong po ng media. Ito pong si Yusek Claire Castro mga katambay. Dahil po sa mga tanong, dahil nga po di po ba gusto nang makipag-ayos ng Pangulong Marcos sa mga Duterte daw. Di po ba? Ang tanong po ng media, kung sincero o kung sincere makipag-ayos ang Pangulong Marcos sa mga Duterte, kailangan din daw po na, magpa-drug test o itong hair follicle drug test. Nairita po rito, mga tambay. Paulit-ulit daw po. Pakinggan po natin ang tanong at ang sagot ng Yusek, mga tambay. Dito po sa tanong ng media, mga tambay. Pakinggan po natin at komentuhan po natin. Kahit din po na nabanggit nila, Yusek, good morning po. Bukod po dun sa issue nung pagpapauwi ng Pangulo, kung talagang sincere daw po siya dun sa pakikipagkasundo sa mga Duterte, baka pwede rin magpa-hair follicle test ang Pangulo. May mga condition po para lang maipakita daw yung sinceridad po ng ating Pangulo dun sa kanyang pakikipag-reconcile or pakikipagkasundo sa mga Duterte. Ano pong reaction ng Malacanang dito? Ulit-ulit, paulit-ulit, uulit-ulitin ko, uulit-ulitin natin. Peke, ang video na siyang pinespread or isiniwalat itong si Atty. Harry Roque. Dapat pa natin siyang paliwalaan? Uulit-ulitin ko, paulit-ulit na lamang siya. Yusek, follow-up lang po. Hindi naman din po batay dun sa video lang yung panawagang magpa-hair follicle test ang Pangulo. Bukod po doon, medyo... Paulit-ulit po ulit? Hair follicle test po ulit? Ayun po yung ilan sa tingin nyo ba meron silang karapatang magbigay ng kondisyon kapalit nung sinasabi po ng Pangulo natin na para makipagkasundo? Ang pakikipagkasundo po ay para sa taong bayan, hindi para sa personal na interes ng iba. Alalahanin po natin, maliwanag, uulit-ulitin ko ang sinabi ng Pangulo, sa lahat ng tao, gusto niya pong makipagkasundo, para magkaroon ng stability, magampanan ang dapat magampanan at hindi madiskaril ang trabaho ng gobyerno. Ayaw po niya ng away. Ayaw rin niya ng drug test. Para po hindi madiskarir ang Pangulo. Madidiskarir po ang Pangulo pagka po siya pinapa-drug test. Mga tama, ibang klase, no? Pati po ang Yusek, mga tama, hirap na po. At talagang nai-stress, mga tambay. Sumasama ang itsura. Mga tayo, dinadaan na lang po sang ngiti. Pagka ang napag-uusapan na po ay ang kahilingan ng drug test sa Pangulo, ang hair follicle drug test. Bakit kaya? Dahil dito sa issue na ito, marami kasi nagpapatotoo katulad po nito. Pakinggan po natin yung mga nagpapatotoo. There's si Cathy Binag telling to the whole world na na-witness mo, hindi hearsay witness, but na eyewitness na inabutan ka mismo ni Liza Araneta Marcos ng pulburon o inalok ka niya pero tumanggi ka. At sa maraming pagkakataon, nakita mo, doon sa mga nakaraang interview natin, itong mismong presidente ng Pilipinas na sumisinghot ng pulburon at minsan naiwanan pa yung residue dito. Anong naramdaman mo na ikaw, ang usapin, pareho lang nagkukwento ka about sa first family, now the sitting president. Pero dinedma ka ng media at ito binigyan nito ng limelight. Ay, naramdaman mo nun? Kitang-kita mo na wala na talagang integrity yung government. Yung mga mainstream media natin na I thought yun ang magtatanggol sa mamamayang Pilipino. Like, there's so much crime happening right now, pero mas binibigyan nila ng chance. Like, sabi ko nga, di ba, anong tawag nila sa akin? Ano ba yung paninira nila sa akin? Kabit,
babae ni ganito, babae ni ganyan, may, you know, Yeah. di ba parang mas binigyan nyo pa ng limelight yung convicted, di ba, na nagnakaw, Convicted by life imprisonment. oo, tapos parang binigyan nyo ng chance yon na ako abuse, may totoong kwento ko, then I'm trying to like tell you guys that this is just a start. If you will not, parang tinotolerate nyo, kahit kayo mangyayari sa inyo, maniwala kayo sa akin. Alam mo yon, umpisa lang to, ginagamit lang kayo lahat. Ginagamit lang kayo lahat, and kung hindi kayo maninindigan, domino effect yan. There's a Kathy Binag telling to the whole world. Yan mga katambay, grabe po, no? Lahat po sila halos gumagamit, pati po ang asawa ng Pangulo, ayon kay Kathy Binag. Grabe, no? Inalok pa raw siya. Ito pa po isa, yung kababata po ng Pangulo, nagsalita rin po about po sa kanya, sa pulburon. Lenny up close. She's not my barkada. She's not my buddy or chummy with her. I'm not chummy with her. But I would rather intelligently and emotionally cast my lot with her because I think she's of a different stuff and a different mold. I remember Mr. Marcos as candidate today. Before, never worked. All they did was go to the disco, and they were always high on drugs. And I know them. They're the very same people supporting him today. But I don't condemn them. That's their life. They have all the money. They have all the resources. They don't have to drag their feet and work and show people, even to pretend, you know. So I'd rather cast my lot with somebody who I feel can give us a break, just a respite, even just the jargon, even just the conversation. Just to change the conversation means a lot to many people. Senator. Just the words used, even that. Senator, I'm sorry, but I'm going to have to I'm going to have to go back to the statement that you just made, that the Marcos says, were you pertaining to the candidate now, Marcos Jr., when you said that he wasn't working? Yes. Yes. And the statement that you said about drug use, were you also pertaining to Marcos Jr.? Yes, they were always high. You can have a list. And why of do you know friends. that? Why do you know that? How do you know that? Well, we grew up in the same era. We grew up in the same time. Everybody hears about it. You know, they go to Stargazer, they go to other discos, etc. And everybody knows it. And it was just accepted. Why? He's the son of the president. Yan po mga tambay. Grabe po ang kabataan hanggang ngayon daw. Ayon po kay Kathy Binag, pinatoto. Mula kabataan hanggang ngayon ay tumatangkilik daw po di umano sa pulburon ang Pangulo at ang pamilya. Grabe, no? Kaya po si Yusek Claire Castro, hirap na hirap po. At talagang iniiwasan po nila ang pagpapadrug test po ng Pangulong Marcos. Nakatambay. Tingnan niyo po. isang kondisyon lang po yung sinasabi po ng nagtanong ng anchor ng mainstream media. Isa lang po. Isa lang yun. Kung talagang sincero ka makipag-ayos sa pamilya Duterte. Di ba? Humihiling yung mismong anchor na ng media nagsabi na magpa-hair follicle drug test po ang Pangulo. Kung sincero, kung sincere sa kanya sinasabi na makikipag-ayos at gusto niya na makipag-ayos sa pamilya Duterte. Drug test pa lang, drug test pa lang, natataranta na ang Malacanang, natataranta na sumagot ang isang Yusek. Ang tangi lang po sinasagot para maiwasan ang mga tanong tungkol po sa hair follicle drug test ay paulit-ulit. Paulit-ulit? Paulit-ulit? Paulit-ulit na lang? Peke, dapat paniwalaan? Hindi dapat paniwalaan ang inilabas ni Harry Roque, ni Atty. Roque. Hindi dapat paniwalaan. Peke yan. Paano mo masasabing peke kung hindi ka naman nagpapadrug test? Masasabi mo lang peke ang video
na pinalabas ni Cathy Binag. Kay Cathy Binag po kasi yon, yung video na yon. Di ba? Nasa USB niya yon. At marami pong kasama yon. Ayon kay Cathy Binag. Isa pa lang yon sa napanood po ng buong mundo. Buong mundo na po nakapanood nun. Yung video na yon. Tanging sinasabi lang po ng Palacio at ni Yusek Castro, ni Yusek Claire, ang tangi lang po sinasagot niya ay peke. Fake news. Peke ang video. Hindi totoo. Hindi totoo. Pero, ayaw magpa-drug test. Di po ba? Paano mo masasabing peke ang video kung ayaw mo naman magpa-test? Lalong-lalo sa buhok, sa hair follicle drug test. Bakit ayaw? Masasabi mo lang peke lahat ang ibinibintang sa'yo kung ikaw ay magpapatotoo sa iyong sarili na hindi ka gumagamit ng pulburon. Di po ba? Di po ba? Pangulo ka ng Pilipinas. Bakit ayaw mo ipakita sa mahigit 100 milyong Pilipino na hindi ka talaga gumagamit ng pulburon? Bakit ka takot? Di po ba? Pero pagdating sa ihi, nagpapatest ka. Pagka ihi na, nagbibigay ka ng ihi sa St. Luke's para itest. Katulad nung halalan 2022. Nagpa-urine test ka. Di po ba? Bakit? Bakit madali kang magbigay ng ihi pagkat ida-drug test ang ihi? Bakit madali? Ba't pagdating sa buhok ayaw mo na? Mga kabayan, bakit? Kasi yung ihi, pwedeng iba? Ibang ihi, ibang urine ang ibigay? Pwedeng ihi ng driver? Pwedeng ihi ng bodyguard, yung urine? Ganon? Nagtatanong lang si Kamanong. Hindi kasi katulad sa buhok. Ikaw mismo ang uupo doon sa upuan para ikaw mismo ang kuhanan ng sarili mong buhok. Di mo ba mga kabayan? Talaga nakakalungkot lang po mga tambay. You know? Pagka dinala mo na sa issue ng hair follicle drug test ang Pangulo, pati po ang Yusek, hirap na hirap po. Hirap na hirap sagutin. Talagang naduduwag. Duwag. Pero sa ibang issue, lalo sa Duterte, matatapang. Matatapang sumagot sa issue, lalong-lalo sa paninira po di umano sa mga Duterte. Sa pagpapabagsak po sa mga Duterte, ay wala pong inuurungan sagot o tanong. Walang inuurungan, puro sagot. Pati ang tanong, sinasagot. Pero pagdating po sa Commander-in-Chief, at nagtatanong na kung pwede na o kailan dapat o kailan magpapa-hair follicle drug test ang Pangulo. Wala. Peke. Hindi dapat paniwalaan. Ay ano paniniwalaan? Paano? Ano paniniwalaan? Ayaw naman magpa-hair follicle test. Drug test. Ano? Sige nga. Hindi naman po tangat bobo ang mga Pilipino. Maniniwala lang ang Pilipino dahil meron na tayong kakayahang mag-test lalo sa pinagbabawal na pulburon. Maniniwala ang Pilipino kung ikaw ay malinis, magpa-drug test ka. Di po ba? Kung kami nga, ordinaryong Pilipino, ordinaryong driver, pinapa-drug test nyo kami para sa seguridad ng aming mga pasahero. Di ba? Lalo na kung season. Di ba? Nira-random drug test nyo kami. Di ba? Pagka kami mag-a-apply, di ba? Ng pasaporte, lisensya, trabaho, lalo-lalo kung kami mag-a-abroad, kailangan namin magpa-drug test. Samantalang kayo, ikaw, isa kang ama ng bayan, isa kang commander-in-chief, isa kang pangulo. Ayaw mo ipakita sa amin na malinis ka dahil may issue. Napakaraming issue na ikaw ay gumagamit ng pulburon. Ayaw mo ipakita sa amin na ikaw ay malinis. Mali yung lumalabas. Mali yung pinalalabas na issue ni dating Senador Cositeng at ni Cathy Binag. Mali. At mali rin yung sinasabi ni Roque
ni Atty. Roque, mali. Sasabihin mo lang sa mga Pilipino, Atty. Yusek, Claire Castro, na fake news yan, mali yan, hindi totoo yan. Maniniwala na mahigit 100 milyong Pilipino sa i-release mong salita na peke, hindi totoo yan, maniniwala na. Ganun po ba kalinis kayo maglingkod? At ganun ba kalinis ang Pangulo? Hindi na po uso ngayon. Hindi na po uso. Ang uso po ngayon, katotohanan. Ipakita po ang katotohanan. May papel, may resibo. Di ba? May papel na klaro, malinis. Di po ba? Hindi sa salita. Dahil una-una, mas marami po yatang fake news at paninira nagmumula po yata sa inyo kisa po sa mga Duterte. Sumasagot lang ang mga Duterte sa mga bintang, paratang, paninira, pagpapabagsak. Napabagsak na nga ang kanyang ama. Pinatapon na kahit hindi nakakuha ng due process sa ating bansa. At may naghudas, may nagkalulo. Di ba? At may nagtaksil sa bayan. Di po ba, Yusek? Kaya yan po mga tambay, ang wag na wag po ninyong tatanungin si Yusek pagdating po sa hair follicle drug test ng Pangulo. Kung ayaw nyo pong mairita at masabihan po kayo nang kayo'y paulit-ulit na lang. Paulit-ulit na lang kayo sa hair follicle drug test ng Pangulo. Paulit-ulit na lang kayo. At paulit-ulit din kayo sasagutin ng isang Yusek na fake news. Hindi totoo yan. Huwag kayong maniwala dyan. Yan, paulit-ulit niya rin po sasabihin yan. Na hindi kailangan magpa-hair follicle drug test ng Pangulo. Dahil hindi totoo yan, yung kumakalat na video. Hindi totoo. Malinis ang Pangulo sa salita ni Yusek. Basta nagsalita si Yusek, makatotohanan na yon. Maniwala na mga Pilipino. Kahit hindi na ipa-follicle drug test ang Pangulo. Maniwala na kayo kay Yusek. Maniwala na kayo. Ganun po katindi. Mas magaling po ang boses sa salita ni Yusek kisa sa test ng follicle hair drug test. Mas magaling. Mas kapani-paniwala kisa sa test ng drug test, mga tambay. Unbelievable. Magsama na nga kayo. Mas maganda yan, kayo magsama. At parehas naman kayong matino, di umano, mga kabayan. Yan po, mga kabayan, ang ating pong sinagot na issue na talagang hirap na hirap po. Talagang nai-stress at nawawala sa nawawala sa itsura, mga tambay, ang Yusek. At talagang ito po yata ay talagang tagapagtanggol. Dahil nga po yung nakikita natin, pag nawala kasi ang Pangulo sa posisyon, pati kasi sila mawawala. Real talk. Lahat po sila, mga kabayan. Kasi po, yan po ay isang ground ng impeachment. Pagka ang Pangulo ay gumagamit ng pulburon. Kaya hindi po nila nanaisin. Alam naman po nila sa sarili nila ang totoo. Alam nila. Yan mga kahit po si Yusek, alam niya alam niya ang katotohanan. Kaya lang ayaw po nila ilabas ang totoo. Bakit? Mawawala na silang lahat eh. Pag nawala ang Pangulo sa Malacanang, na-impeach, napalitan, sa tingin nyo, mananatili pa sila dyan lahat. Kaya nga po, protektahan po nila yan. Hanggat makakaya nilang protektahan ang Pangulo, ay poprotektahan nila dahil sa kanilang seguridad. Seguridad din po nila. Mananatili sila sa power, sa pwesto. Di po ba? Kahit dahil napakarami pong gahaman ngayon, greedy, swapang, ganid, sa kapangyarihan may bonus pampera at pulburon ayon sa Vice President. Kaya hindi po nila gugustuhin yan. Talaga ipagtatanggol nila na ipagtatanggol at pasisinungalingan nila ng pasisinungalingan yan para sa kanilang ikatatagal sa posisyon. Di umano. Kasi may bonus nga. May bonus daw pera, may pulburon pa ayon sa Vice President. Kaya hindi nila nanaising mawala sa pwesto ang Pangulong Marcos. Kaya laging sasabihin sa atin, sinungaling. Paulit-ulit na lang. Sinungaling. Fake news. Di po ba mga kabayan?
Maraming salamat po mga kabayan. At mukhang tayo ay nape-fake news mga katambay ng USEC. Thank you po sa mga tagapanood po natin at sumusubaybay at sa ating mga subscribers. Maraming salamat po sa inyong lahat. Shoutout po sa inyo. Ingat po. At thank you rin po sa mga nagbibigay ng biyaya. Shoutout po. Kingston 123 ng Hong Kong, Eric Hershio ng Canada, Jake Yahut 4531 ng Maisog, California, USA, Gina Ray Solidides ng Berlin, Germany, Julieta Serlona ng Sydney, Australia, Jem Aris ng United Arab Emirates, Jovelyn Watanabe ng Japan, ako si Pilam, Annie Joe Teodorico Erguisa Jr., Arpel Villacorta. Maraming salamat po sa mga biyaya mga kababayan. Thank you po. At thank you rin po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Thank you po. At isama rin po natin sa panalangin at dasal na maingatan po ang pamilya Duterte at makabalik na po sa lalong mabilis ang dating Pangulong Duterte, mga kababayan. At tayo rin po, ingat-ingat din po tayo mga kababayan, mag-ingat-ingat din po tayo. Napakahirap na po ng buhay po natin. Ayan po, lumalaganap na naman ang pulburon kasi mismo ang Pangulo ay ayaw po magpa-drug test sa pulburon. At syempre po, tumatangkilik daw po ito sa pulburon. Kaya ingatan po natin ang ating mga anak na wag po sanang masilo o malulong o gumamit ng mga illegal na pulburon. Iwasan po natin, bantayan po natin ang ating mga anak. At syempre po, bantayan natin ang mga anak sa mga kakaliwa. Lumalaganap na naman po sila mga tambay na wag naman po sanang pati ang ating mga anak ay makita natin nasa karsada at nasa bundok. Wag naman po sana mga kabayan. Thank you po. At sa muli po mga tambay, paalam po muna. Ingat-ingat po. Paalam. Bye-bye.